Call to worship. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Also with Also be with you. Salvation comes from our God who is seated on the throne. and from the From the Lamb Lamb at the of the center of center the of the throne, who throne, is who is our our shepherd. All blessing and glory, all All thanksgiving thanksgiving, and honor, all power and might, all all praise praise and and worship worship all tributes that heaven and earth can offer, belong belong to belong to to our 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 God God forever and forever and ever. ever. Amen. Amen. tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin at sa pagkakataon na kami po muli ay tipon-tipon at magsama-sama kahit virtually para po sa aming pagsamba sa iyo.
Patuloy din po namin pinapagpasalamat ang lahat ng blessings na patuloy niyong binibigay sa aming lahat at sa bawat isa. Patuloy po namin dinadalangin ang kalagayan ng mga members po ng aming church. Yung kahit man po yung mga hindi namin po kasama ngayon, kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan at guidance and protection sa lahat po sa amin at sa aming mga pamilya. Naway sa pagsamba po namin ngayon ay kayo po ang mangusap sa aming mga puso at naway ang lahat ng matututunan po namin ay makatulong sa pag-live namin as Christians. We love you, Father. In this name we pray. Amen. Amen. Ayan, isang mapagpalang linggo sa bawat isa sa atin mga kapatid. Blessed morning at ngayon po ay nasa virtual po tayo ngayon through Zoom. Dahil ngayon po ay last Sunday of the month, so ngayon po ay last Sunday ng October at bukas po ay primero na naman po ng November 2021 at diyan po ay pinagdiriwang na naman ang traditional na gawain natin ang All Saints Day at saka All Souls Day po. Kaso lang dahil po sa kalagayan natin, bunga po ng pandemya ay bawal po ang mga pumunta yata sa mga libingan. Kaya yung mga pumunta po itong mga nakaraang araw ay nauna na pong dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ayan, happy Sunday po at salamat po sa Panginoon at nagkasama-sama na naman po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya at paglilingkod dito po sa Parañaque Central UMC po at salamat sa inyong presensya at isang kagalakan na makita kayo at tayo magkakasama na ramdam natin ang pag-iingat at paggabay at kaligtasan ng ating Panginoon. Ayan, sige po, pwede po ba tayong buksan yung ating mga magkaroon tayo ng 1 minute kumustahan. Ayan, okay lang po ba mga kapatid? Pakibuksan yung mga video ninyo at kumustahin nyo yung gusto nyong kumustahin po dito. Ayan, sa ating screen. Ayan, sige po mga kapatid. Para naman... Good morning po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Ate Lita ho, good morning. Morning po sa mga walang ligo. Cortez family, Cortez Rodriguez, good morning. Gobres family, Kuya Morning po sa Edwin. Danau family. Ramos, Gobres family, Ate Christine. Easy, good morning. Ate Tessie Arceo, good morning po sa inyo. Happy Sunday. Good morning. Good morning po sa lahat. Morning po, Ninong. Hi. Hello po. May bisita po Ate kami. Lita. Asan ang bisita nyo? Ito po. Kayo papunta to Shine. Si Emmy. Harold. Hi, Emily. Cassie, good morning. Wala Pesi. Morning po. Hi, Christine. Si Ate Christine, good morning. Ayan, kasama po natin. Ayan. So, ayan, at salamat po sa mga nasa Zoom at ganun din po na wine-welcome natin yung kasama natin sa FB Live. Kasama natin si Nanay Liling, ayan, sila Ate Carol Dison, ayan, sila Gina Ligaspi, at si Teacher Agnes, ayan, kasama din natin na nanonood ngayon. At yung aking mga anak po, si Rain at saka si Matthew, dahil nasa mga kwarto po sila. At ganun din po yung aking father, from Isabela po, si Tatay Marcelo, So, yun po yung mga wine-welcome po natin sila, na makasama po natin sila sa ating pananambahan. Ayan, happy birthday po sa ating
mga celebrant ngayong week na ito at sa 3 ay birthday ni Nanay Celia Castro. Ayan. At saka sa 4 ay si Michelle Soratos po. Yan po yung mga may birthday ngayong week na ito na mga kapatiran natin. At dalangin natin na patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kahapon naman po ay birthday ni Kuya Neil Ablang. Kahapon po, birthday niya po. So patuloy natin isama din sa mga prayer din natin. Isama din natin sa prayer ang pag-uwi nila Ate Melanie po dahil sinundo po si Nanay Mercy from Dupax del Sur sa Nueva Vizcaya po. Kaya sinundo po sila nanay dahil nagbakasyon po siya, no. So pag-pray din natin yung kanilang pagbabalik po. At ganoon din po, mamaya po ay may konting tribute tayo, bahagi po ng ating memorial service bilang pagkilala natin at pagpaparangal natin sa mga bahagi ng mga pamilya natin at mga kapatiran natin na nauna na po sa atin na naglingkod at nagpapatuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mamaya po ay magkakaroon tayo ng maikling tribute po sa kanila, mga kapatid. So isama po natin sa mga prayer po ang inyong mga manggagawa po. At sa ngayon po ay awa ng Diyos ay medyo okay na rin po. At sa ubo na lang po ang inyong pastor ay ubo na lang po ang problema at saka si Rain. At si Medi naman ay medyo sipon at may konting ubo din at medyo nagpapalpitate, ano. Kaya medyo mataas yung BP niya kanina, umabot ng 140. Kaya kinakabahan yata. Kaya kako huwag ka masyadong kabahan kako. Kaya ayun po ang kalagayan namin, magkakahiwalay po kami ngayon at bukas po ay inihintay namin yung resulta ng aming swab test sa Olivares po bukas po namin ni Medi po. So patuloy nyo pa rin pa kaming isama sa panalangin po. Ngayon po ay hiwa-hiwalay muna kami sa mga higaan at maging sa mga ginagawa sa ngayon. Kanya-kanya muna po dito po sa loob ng compound ng church at saka parsonage. Ayan. Kaya isama din natin sa prayer natin ang lahat ng mga miyembro natin na may sakit, may mga karamdaman at ganoon din po sa mga church members po natin and family members, mga nasa abroad, ayan, OFW natin, sama natin. At ganoon din po ang ating mga obispo, ipag-pray natin si Bishop Juan, si Bishop Seri, at ganoon din po si Bishop Pete Torrio. Ipag-pray din po natin sila, At ganoon din po ang ating DS, ipag-pray din natin. At salamat po at nakasama natin siya kagabi sa ating 4th session ng ating lay servant class po. At ipag-pray din natin si DS dahil nga po medyo isesemento yung tuhod niya dahil nga po na-disgrasya sa dahil sa biking po. Kaya medyo na-twist yung kanyang tuhod po. Kaya medyo hindi rin siya okay kagabi po yung kanyang pwesto. Kaya pag-pray din natin ang ating DS ng kalakasan at kagalingan po. So, yun po mga kapatid. Ingat po kayo. God bless po at sa ating pagpapatuloy na paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating iglesia kahit na nasa pandemya tayo, magpatuloy tayong may katapatan at may paglilingkod. Magpuri tayo at magpasalamat sa pamamagitan ng ating pag-aawitan sa pangunguna ng praise and worship team. Good morning, Church. Happy Sunday po sa ating lahat. And kahit nasa panahon pa rin tayo ngayon ng pandemya, hindi pa rin mawawala sa atin ang pagiging masayahin, pagiging matatag, at pagiging matulungin sa bawat isa upang makabangon muli sa krisis na ito. And truly, indeed, God is good all the time. Amen. And because of that, He will give us hope, joy, and happiness that we deserve. And come on, Church, let's declare. Sing it out, Church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation
Today, as we celebrate the lives of our beloved families and friends who passed away, let us spend some time to remember their unending loyalty and service to our God. Gawin natin silang inspirasyon dahil binuhos nila ang kanilang oras upang papurihin ang ating Panginoon habang nabubuhay pa sila. And let us thank God for their lives, and He is our true Savior and our King. Let us continue to worship Him through this song. Let not the weak say I have strength by the Spirit of power that raised Christ from the dead. And now the poor stand and confess that my portion is Him, and I'm more than blessed. Let now our hearts burn with a flame, a fire consuming all for your Son's holy name. And with the heavens we declare, You are our King. We love You, Lord. We worship You. You are our God. You alone are good. Let now Your church shine as Your bride, that You soar in Your heart as You offered up Your life. And now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as Your own. Let now our hearts burn with a flame, a fire consuming all for Your Son's holy name. And with the heavens we declare,
Good morning, everyone. Blessed Sunday po sa mga andito ngayon sa Zoom at sa mga naka-tune in po sa FB Live. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Hindi naman po lingid sa inyong lahat ang nangyari po sa aking buong pamilya. Nag-umpisa po kay Pastor. Galing po kami sa therapy, tapos dumaan kami sa ilang mga members. Kinagabihan, nagsimula po siyang manlata at magkulay labanos. Namutla po siya at pinagpawisan po ng malamig. Agad ko naman po itong sinabi kina Cherry at Kuya Bong para ma-advise ako ng gagawin. Tapos po, kinabukasan, nakaramdam po ng ginhawa si Pastor. Umalis at nagbayad ng mga bills. Ayun na po, kinagabihan, nilagnat na po siya. At kinabukasan naman po nun, dumaing naman po yung panganay naming anak na nilalagnat na din. So, sunod-sunod po talaga. Kaya naman, to the rescue ang ating council chair at Kuya Bong. Nagpadala po sila agad ng swab test kit kahit na nasa malayong lugar sila. And we are very grateful po sa mag-asawang ito dahil nag-video call pa po kami para turuan ako step by step paano ang gagawin. At ayun na nga po, si Pastor Jen and Matthew tested COVID positive at ako naman po ay negative. Laking pasasalamat ko po dahil nag-negative po ako dahil ako po yung nag-aasikaso sa kanila. Kaya po, for the meantime, ginawa po naming isolation facilities ang kinder room at ang church po. Pero kinabukasan, si Ray naman po ang nilagnat. At yun nga, lumabas sa swab test niya, positive din. Grabe, in denial pa po ako sa una talaga. Baka mali lang ako, pero it shows na positive po talaga. I am also thankful sa initiative po ni Israel na gumawa ng group chat just to monitor our situations. Ang laking bagay po ng group chat na iyon dahil may nagmo-monitor po sa amin. And every now and then, nag-a-update po kami ng amin pong sitwasyon. At yung araw din na yon, nakitaan ko na din ang sarili ko ng symptoms. Although nag-negative ako sa unang test, pero nakakaramdam ako ng ilang simptomas, ibang pakiramdam ko na po. Mapait na po yung panlasa ko sa tubig at ang bigat din po ng ulo ko. So, nag-decide po kung gamitin yung natitirang swab test kit. At ayun na nga, buntis po ako. Ay, COVID positive pala. Medyo natigilan ako at hindi ko po maiwasang mag-alala. Totoo po pala na kapag ikaw ay nandun na sa sitwasyon, hindi mo mapipigilang mag-alala. Nandun po kasi ako sa Deaconess Quarter noon, kasama ko po si Nanay at saka si Casey. So, yun po yung naging taguan namin, yung Deaconess Quarter. For the second time around, nagpadala po ulit ng swab test kit ang ating chairman na si Cherry para kay Nanay, kay Casey, kay Rowena at kay Gina. Si Nanay at saka sila Rowena po ay negative po sa test, praise God. Pero si Casey Bless po ay nainggit yata, kaya nag-positive siya. So in short, isang pamilya na po kami na humaharap ngayon sa COVID-19. Pero po ang higit na pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay kayo po. Dahil pinadaman niyo po sa amin ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa mga groceries items na nare-receive po namin, sa financial assistance, napakalaking tulong po niyon sa amin.
As of today, sa kanila pong sa amin pong lahat, ako na lamang po ang medyo hindi po okay. Dahil mukhang ako po ang sumalo sa lahat ng symptoms ng COVID. Kagabi po hanggang ngayon, ang akin pong blood pressure ay naglalaro po sa 140/82. At kanina po, bago mag-start ang ating worship, nag-BP po ulit ako, 148/82 ang aking blood pressure. Nagpapalpitate pa din po ako sa ngayon at medyo may chest pain po. At nawala na rin po ang aking panlasa, ang aking literal na nawala, yung pati yung pang-amoy. Ang hirap pong i-describe, pero parang tubig na walang lasa ang lahat po ng aking mga intakes. Pero kahit na ganun pa man po, iniisip ko na lang po kung ano yung po talaga yung totoong lasa ng kinakain ko para makakain po ako. Muli, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa generosity po ninyo sa amin, sa inyong love, sa prayers, sa inyong supports po sa amin. At patuloy po ninyo kaming isama sa inyong mga panalangin. At ibalik nawa ng Panginoon ang pagpapala sa inyong lahat. To God be the glory. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kung di pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal
sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya Ako'y magsasaya sa piling mo. Isang mapagpalang umaga uli sa bawat isa sa atin at isang kagalakan po na aking pakilala po sa inyo ang kinuha nating tagapagsalita dahil po nga sa nangyari sa amin dahil sa sobrang hindi inaasahang bunga po ng karamdaman Kaya nakiusap tayo sa isang kaibigan na pastor na manggagawa na malapit lang din naman sa atin At ang pastor na ito, mga kapatid, ay siya po ang kasalukuyang district secretary ng ating distrito sa Southwest Metro Manila District. Itong nakaraang 2 taon na destino niya po ay siya po ang associate pastor ng Church of the Savior UMC sa Sukat Highway. At ngayon naman siya ang kasalukuyang resident pastor ng Zion Pamplona United Methodist Church dito po sa may Las Piñas po. So isang kagalakan po na maipakilala sa inyo, walang iba kundi si Reverend Felipe Bautista. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid at bumubuo ng Parañaque Central United Methodist Church. At gayon din sa inyong lahat na sumusubaybay at nakikibahagi sa pananambahang ito. Isang malaking kagalakan po na ako'y maging kabahagi ng ating pananambahan ngayong umaga at maging tagapanguna sa pagbubulay-bulay sa mga salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay, tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos, dakila at tapat, hinihiling po namin na sa umagang ito, inyo pong igawad ang iyong banal na Espiritu upang ang bawat isa sa amin na nakikibahagi sa pananambahang ito ay tumanggap ng pagpapala buhat sa iyong mga salita. And may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and redeemer. Amen. Dalawang mahalaga at magkaugnay na okasyon po ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Una, bilang isa sa mga iglesyang naging bunga ng malaking shake-up sa kasaysayan ng Iglesia Kristiyana na naganap noong 16th century, atin pong ipinagdiriwang sa araw na ito ang Reformation Sunday. Matatandaan po natin na it was in October 31, 1517, on the eve of All Saints' Day, when Martin Luther defiantly nailed the 95 Theses to the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany. At dahil po sa sobrang laki ng impact na nagawa ng kanyang aksyon na ito
sa nooy nagiging masalimuot na katuruan at pamamahala ng simbahan, kinilala ang araw na ito bilang pasimula ng Protestant Reformation. At ang kanyang 95 Theses ay nagpapahayag ng dalawang pangunahing paksa na kanyang nais bigyang diin. Una, that the Bible is the central religious authority. At pangalawa, that human may reach salvation only by their faith and not by their good deeds. Pangalawa, atin din pong inaalala sa panahong ito ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, at mga kapatid sa pananampalatayang nauna na sa atin. Kaya't naging bahagi na po ng kultura nating mga Pilipino ang pagdalaw sa libingan ng ating mga mahal sa buhay at mga kaibigang nauna na sa atin. Pero mga kapatid, take note ha, hindi tayo pumupunta sa libingan ng ating mga mahal sa buhay upang sila ay ipanalangin ang kanilang mga kaluluwa. Pumupunta po tayo to remember their lives and relive their memories. And somehow, makasumpong tayo ng kalakasan, makasumpong tayo ng inspirasyon sa kanilang mga buhay at halimbawang kanilang iniwan. Sila na minsan di dumaan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Sinabi ko pong magkaugnay ang dalawang ito sapagkat ang una ay nagturo sa atin ng isang pananaw tungkol sa buhay at pananampalataya na ngayon ay ating pinanghahawakan at pinagkukunan ng gabay at pag-asa. Hindi lamang para sa mga buhay dito sa lupa, kundi para din sa buhay na darating. At ang pangalawa naman mga kapatid ay nagpapakita kung papaano natin ipinamuhay ang ating pananampalataya at kung paano naging makabuluhan ang ating buhay. May isang lalaki na katulad marahil ang ginagawa nating mga Pilipino, ang nagpunta sa libingan upang maglinis ng puntod ng kaniyang mga masa buhay na nauna na. At habang naglalakad siya sa loob ng libingan papunta sa kanilang puntod, nakagiliwan niyang magbasa ng mga nakalagay sa harapan ng mga puntod na kanyang nadaraanan. Di po ba kadalasan ang nakita natin o mababasa sa harap ng mga puntod ay rest in peace, o kaya memory verse, o kaya yung salitang in loving memory of your wife or husband and children. Ngunit kakaiba ang nakita ng lalaking ito na nakasulat sa isang puntod na ganito po ang ating mababasa. Kung nasaan ka ngayon, nandyan din ako noon. At kung nasaan ako ngayon, doon din ang punta mo sa darating na panahon. Uulitin ko mga kapatid, kung nasaan ka ngayon, nandyan din ako noon. At kung nasaan ako ngayon, doon din ang punta mo sa darating na panahon. Totoong ang matuwid at ang masama ay kapwa mamamatay. At pagdating ng panahong iyon, ang kanilang mga pisikal na katawan ay pare-pareho ding babalik sa alabok. Ngunit, sa pagitan ng kaluluwa ng isang taong matuwid at ng isang taong masama, sa mundo ng mga espiritu, mayroong napakalaking kaibahan ang kanilang patutunguhan. At hindi lamang patutunguhan mga kapatid,
sapagkat maging ang mundong kanilang iniwan, makikita natin ang napakalaking kaibahan ng mga alaalang kanilang iniwan. Ganito po ang sinasabi sa ating tekstong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At ito po ay kinuha ko buhat sa Amplified Version of the Bible. Sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang 10, talatang 7, ganito po ang ating mababasa. The memory of the righteous person is a source of blessing, but the name of the wicked will be forgotten and rot like a corpse. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Ang sabi sa ating tekstong pinagbabatayan, the name of the wicked will be forgotten and rot like a corpse. Ang pangalan ng masasama ay makakalimutan at kasamang nabubulok ang kanilang katawan, sa hukay ang kanilang pangalan. Mabigat po ito, mga kapatid. Minsan, kapag namatay ang isang taong masama, marami pang hindi magagandang bagay ang nasasabi at naririnig tungkol sa kanya. Sa totoo lang po, may mga nagsasabi pa nga, buti nga sa kanya. Pero siyempre sa ating mga mananampalataya, wala namang nagsasalita ng ganyan. No? Kaya lang minsan, parang ang pinakamabuti mong pwedeng magawa sa harapan ng kanyang bangkay ay ang manatiling tahimik. Sa kabilang banda, pawang kabutihan naman ang ating naririnig kapag ang isang mabuti o matuwid na tao ang pumanaw. Diba sinasabi din sa ating banal na kasulatan na ang mga mabubuting gawa ay susunod sa iyo. Ito ay isa lamang sa maraming mga pagpapalang darating sa buhay ng isang taong matuwid kahit na siya'y namayapa na. In fact, maraming nanghihinayang, maraming nalulumbay sa kanyang pagpanaw. Ito ay bahagi ng dignidad ng isang taong matuwid, lalo na ng mga taong naging kilala sa kanilang kabutihan at magandang kalooban. Nag-iiwan sila ng magandang pangalan, kaya't sila'y inaalala ng may paggalang at may pangulila. Blessed men and blessed women leave behind blessed memories. Kaya nga po ang sabi sa aklat ng mga mangangaral, Kabanatang 7, talatang 1, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Ngunit nais kong pansinin natin, mga kapatid, ang mahalagang salitang ginamit upang ipakita ang pagkakaiba ng dalawang klase ng tao. Una, hindi ginamit na kabaliktaran ng salitang masamang tao ang mabuting tao, kundi ang ginamit dito ay matuwid na tao. Righteous person. Ang sabi sa teksto na ating binabanggit, the memory of the righteous person is a source of blessing, but the name of the wicked will be forgotten and rot like a corpse. The righteous person, the wicked person.
Isa sa mga naging dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pagnanais ni Martin Luther na magkaroon ng pagbabago sa buhay at pananampalataya ng mga mananampalataya noon sapagkat nakita niya. At ganito ang kanyang observation. Many have taken the Christian faith to be simple, to be a simple and easy matter. Isang napakasimple at parang pangkaraniwan lamang na bagay, and have even numbered it among the virtues. Isipin niyo po, yung pananampalataya ay itinuring lang nilang parang isang katangian, magandang katangian. At ang sabi niya, this is because they have not really experienced it, nor have they tested the great strength of faith. Marami ang nag-aakalang ganito sapagkat hindi pa nila tunay na nararanasan ang magkaroon ng pananampalataya. O kaya'y hindi pa nila nakita ang kapangyarihan at katatagan ng tunay na pananampalataya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, nais ko pong bigyang diin din. No? Alam niyo po, minsan, mahirap din para sa isang manggagawa, lalo na po kapag kami ay nasa harap ng isang kapatid na namayapa. Para bang mahirap bigkasin, lalo na kapag alam mo naman na iba talaga ang buhay, no? Nung namayapa, parang hindi mo mabanggit na siya ngayon ay kasama na ng ating Panginoon. No? Sapagkat dito mga kapatid, pinapakita dito na hindi enough yung salitang mabuting tao. Kasi pwedeng ang isang tao ay mabuti para sa ibang tao, ngunit hindi naman mabuti para sa iba. Di po ba? Pero kapag ang isang tao ay matuwid, ang lahat ay nagiging maayos. Ang lahat ay nasa tamang dapat niyang kalagyan. At sa ating pananampalataya, ang pagiging matuwid ay hindi lamang o hindi nangyayari dahil sa sarili nating kakayanan. Ang ating pagiging matuwid ay dahil sa kabutihan ng Diyos. When we come to the Lord in faith. Kaya nga po sa aklat ng mga Hebreo, kabanatang 11, talatang 12, kinalulugdan ng Diyos ang mga taong noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Because of faith. Kaya sila'y naging righteous in God's eyes. Kaya po sa umagang ito, nais kong patuloy nating pagbulay-bulayan ang magandang bahagi at magandang exercise na ginagawa ng mga Hudyo sa panahong ito ng banal na kasulatan. Alam niyo po ba na katulad ng pagkakasulat ng Hebreo 11 kabanata, kanilang isinasaysay ang buhay ng mga taong matuwid at nauna na sa kanilang pananampalataya. Bakit nila ginagawa ito? Dito po pumapasok mga kapatid yung salitang remember. Remember. Katulad ng ginagawa natin ngayon, we remember our loved ones. We remember the lessons of Reformation. We remember. Para sa akin, ang salitang remember ay mayroong dalawang bahagi. Yung root word na member at yung prefix na ginamit na re. Kapag sinabi nating member, ang ibig sabihin nito ay kaanib, kasama, kabahagi.
At kapag sinabi nating re at kinamitan natin ng prefix na re, ang ibig sabihin ay inuulit natin. Di po ba? Ginagawa nating muli. So ang ating mga kapatid na ating inaalala ngayon, dati sila ay kasama natin, kaisa natin. Sa mga pananambahan ay kasama natin. Sa mga pagtitipon ay kabahagi natin. Kabahagi siya ng ating katawan. At bagamat sila ay nauna na, sa ating pag-aalaala, sila ay ginagawa muli nating kabahagi natin. Ang kanilang mga buhay ay inilalagay muli natin na kasama natin. Kaisa natin. Kaya po, ganito ang konsepto na ginagawa ng mga Hudyo sa aklat ng mga Hebreo, Kabanatang 11. Ang mga mananampalatayang nauna na ay inilalagay nilang muli sa kanilang harapan upang buhat sa mga halimbawa ng kanilang pamumuhay, sila ay magkaroon ng panuntunan. Ang kanilang mga buhay ay maging guideline, makapagturo sa kanila upang sila din na sumusunod at nabubuhay sa kasalukuyan ay makalakad sa mga dinaanan ng mga matuwid na taong ito na nauna sa kanila. Ganon din mga kapatid ang diwa ng ating pag-alaala, hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, kundi sa mga naunang mananampalataya na lumakad sa ating kalagitnaan. At habang ginagawa natin mga kapatid ang bagay na iyan, tayo ay natututo sa kanilang halimbawa. Tayo ay lumalakas sa kanilang natamong pagtatagumpay. Tayo ay nagkakaroon ng inspirasyon na mamuhay katulad ng kanilang ginawa, sapagkat naniniwala tayo na sa buhay na kanilang ipinamuhay, tinanggap nila ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga para din sa aklat ng mga Hebreo sa 11 kabanata, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hindi man nila nakita ang kanilang inaasahan. Silang lahat ay namatay ng may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako sa kanila ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at ng ibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong ito, mga taong nagsasalita ng ganon, na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung naisip sana nila ang mga lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman mga kapatid, hindi ikinahihiya ng Diyos na sila'y tawaging Diyos niya, na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda na niya ng isang lungsod. Napakasarap isipin mga kapatid na pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa ay mayroon tayong tatanggapin na ang Diyos
ang siyang naghanda. At napakasarap ding isipin, mga kapatid, na kapag tayo aalis na rin sa ibabaw ng mundong ito, iiwan natin ito na mas mabuti kaysa sa ating dinatnan. Ito ang pagpapala ng isang taong matuwid, at ito ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, bagamat mahiwaga ang buhay, hindi namin alam kung kailan kami aalis, kung kailan namin lilisanin ang sanlibutang ito. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat kami inihanda mo at patuloy na inihahanda sa pamagitan ng mga nauna sa aming namuhay ding matuwid, namuhay ding nagtiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga halimbawa, sa aming mga ninuno, mga magulang, mga kapatid at mahal sa buhay, na naging daan upang kami ay makakilala sa iyo at upang piliin naming tumahak sa landas na ikaw ang siyang nagkaloob. Salamat po, aming Diyos, sa mga nauna sa amin, at patuloy naming inaalala, ginagawang bahagi ang kanilang halimbawa upang kami ay makasumpong ng patuloy na kalakasan at inspirasyon buhat sa kanilang halimbawa. Salamat din po, aming Diyos, sapagkat sa iyong kabutihan kami ay lumalakad ng may katatagan, may pag-asa sa iyong mga pangako sa bawat araw. Lord, patuloy ko din pong idinadalangin ang patuloy na kagalingan, complete healing, O Lord, para po kina Pastor Jen, Ate Medi, sa kanilang buong sambahayan, sa kanilang mga anak. Naway igawad mo po at iunat ang iyong makapangyarihang kamay upang ang kagalingan, kapayapaan ng isip at pagpapala din kanilang kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay, naway ipagkaloob mo po sa kanila. At sa lalong madaling panahon, kamtin nila ang inyong pagpapagaling. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
we walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po ang iyong banal na iglesia, Panginoon. Ang komunidad ng Parañaque Central UMC, nag-aalay ang kanilang mga buhay, 10 ng mga tinatangkilik ng kanilang ikapo, pasasalamat at mga handog. Amin po itong sama-sama, O Diyos, na inihandog at tinataas sa iyo sa kanilang mga tahanan, O Diyos. At patuloy na ibalik ang pagpapalang siksikliglig at umaapaw sa kanilang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At magamit din po ito sa kabuuang paggawain, ministeryo at misyon ng iyong banal na iglesia sa gitna ng hamon ng pandemya, Panginoon. Maranasan namin ang pagpapala na uumapaw at probisyon mo upang maging daluyan kami ng pagpapala sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, Thou hast taught me to say, it is well with
tayo po ay sama-samang manalangin mga kapatid at patuloy po natin isama sa mga prayer po natin ang bawat isa sa atin, ang mga miyembro po natin, ang mga OFW natin, mga members natin na may mga negosyo at may mga trabaho, ito man ay online o pumapasok po ang pagkakas natin sila, mga seniors po natin, pagdating po sa mga anak po natin, maranasan natin ang kasan at paggabay ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa sandaling ito at binuklod mo pa rin kami sa gitna ng aming paghihiwa-hiwalay, O Diyos, sa gitna ng pandemyang ito. Salamat po, O Diyos, at kami ay pinagsama mo sa diwa ng aming Zoom gathering, ganito po sa aming FB Live, Panginoon. At salamat sa presensya ng bawat isa sa iyong mga anak sa aming pag-alaala, O Diyos, ngayong Memorial Sunday, O at naalala namin, O Diyos, ang mga mahal namin sa buhay, maging ang mga kapatira namin, O Diyos, na nauna na sa paglilingkod sa mga pamilya, sa komunidad at sa aming iglesia. Salamat po sa mga buhay na at katulad ng mensahe na napakinggan namin, Lord, sa aming pag-aalala, hayaan mo na ikaw ang siyang may taas at pangasinan sa kanilang mga buhay. At magsilbing inspirasyon din namin, O Diyos, at gabay namin ang kanilang mga alaala, Panginoon. Ang ipagpatuloy ang buhay na ito na kasama ka, Panginoon, at kasama din namin ang kanilang presensya, Panginoon. Salamat po at magkasamahan mo kami sa aming sabihin, O Diyos, na kahit wala na po sila sa aming mga piling, Panginoon, alam namin na hindi mo kami iiwan, kababayaan man. At sa ganito, O Diyos, tinataas ko po ang buong sambahayan ng nakasama namin sa aming pagsamba na ikaw ang magpala po sa lahat ng mga gawain ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Samahan mo ang kanilang mga trabaho, work from home man yan, Panginoon, o di kaya ay pumapasok sa opisina, sa mga may mga negosyo, Panginoon, sa kanilang mga transaction, mga ginagawa, Panginoon, ingatan mo at gabayan mo at sa mga gawain, tahanan ng bawat pamilya, Panginoon, pag-aaral at mga pinagkatiwala mong trabaho sa amin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, ang kaligtasan at pag-iingat at pagkabay mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Inaas ko din, O Diyos, ang pagpapala at pag-iingat mo sa lahat ng pagkakataon sa mga buhay ng bawat isa. Ligtas mo kami sa anumang makaramdaman at mga sakit sa lahat sa banta ng COVID-19 na ito. Tukan mo kami sa nalagpas sa pag-isip at hapon na ito, O Diyos. Alam namin, O Diyos, na mapagtatagumpay namin na magkakasama kapunan. Kaya Lord, tinataas namin na tinatagutinin namin ang isang panibagong hamon ng libong ito, Panginoon. Tulungan mo kami at kabayan mo kami. At anuman ang mga panalangin ng bawat isa sa iyong mga anak, hindi lamang para sa kanilang sarili, sa kanilang mga pamilya, sa ibang tao, Panginoon Lord, at siya nawa ang mangyari, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At naman ang kanilang mga simpleng ibig, Panginoon, at naman ang kanilang mga prayer request sa iyo, Panginoon, at sama-sama kami, Panginoon, na magpupuri at magpapasalamat, Panginoon. At alam namin na malaki ang kaibahan ng may pananampalataya. Salamat din po, Panginoon, sa kanilang katapatan, Panginoon, sa iyo kahit na nasa paghihiwalay kami ng pagsamba, Panginoon. Salamat sa kanilang mga katapatan sa paghihiwalay, sa pagpamagitan ng kanilang prayer, sa kanilang presence, sa kanilang mga gift, Panginoon, mga talento, at mga tinatangkilik, ganun din ang kanilang service and business. Salamat po, bunga ng kanilang pakikipag-isa sa iyo. Dagdagan mo pa ang pananampalataya natin, Panginoon, upang hindi pa
lumaganap ang aming paglilingkod na ng pandemyang ito. Hindi mo kami instrumento, Panginoon, ng kaaliwan, pag-ibig, o Diyos at pag-asa sa mga lugar at dako na kung saan pinagkakala, Panginoon. Lord, salamat po. Samahan mo kami at pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa bawat araw na lumipas, Panginoon. Panginoon, tinataas namin ang aming gobyerno, ang aming mga namumuno, tulungan mo po kami, Panginoon, at samahan mo kami sa isang panibagong hamon na naman ng aming pagpipili, O Diyos, ng mga mamumuno sa amin. At bigyan mo kami ng karunungan at katalinuhan upang hindi na kami magkamali, Panginoon. Bagkus ikaw ang siyang may taas at mapapurihan sa mga leaders namin, bagkus ang kapayapaan, ang kasaganan at katiwasayan ang siyang aming maranasan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ganun din po ang aming mga leaders sa church, Panginoon. Ang aming mga obispo, ang aming mga DS, Panginoon, at mga workers and council leaders, Lord, pagpalain mo kami sa paglilingkod namin sa iyo sa pamamagitan ng aming iglesia. Purihin ka, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan, hayag man o lihim, Panginoon, upang patuloy kaming karapat-dapat na matuwid sa iyong harapan. At ganun din ang gagawin namin. Mapatawad din namin ang mga nagkasala sa amin sapagkat kami nga ay iyong tinatawad. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Patuloy nating tanggapin ang kapayapaan, ang biyaya at pagpapala sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Blessed Sunday po. Good morning po. Mag-on po tayo ng camera para po mag-picture tayo lahat. Uy, may upuan. May kanya-kanya tayong seat. Ayan o, may mga seats. Where's you, Will? Good morning. 110 dyan o 120 dyan. 110 o 120. Palinis mo dyan ka. So, patawag mo sa kanya yung nasa pinapiyaan ka. O, mapupuno na yung upuan. Manonood na tayo. Bilhin. Oo nga. O, sige, sige. Galing naman yan. Para tayo manonood na sine. Konferensya ba? Konferensya? It's open na daw po ang sinihan. Yael, sama mo si Yuwel. Natutulog na ito si Yael. Magbilang yung magpipicture. Hindi pa nag-umpisa yung natutulog na. Don't sleep. Si Harold lang po ang kasya sa screen. Overcome na po. Ano po yung kanya? Picture ko na po. 1, 2, 3, 4. Kasya. Okay na? Nakamute ka, Pastor. Maraming salamat po sa lahat na nakibahagi sa ating pagsamba.
po. Get well soon natin, Medi and family. Salamat po sa inyong prayers and support. Thank you po. Kuya Arman, thank you. Ate Mila, Ate Helen. Thank you po, Pastor Teacher Medi, Ate Helen. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Happy Sunday po. God bless. Dugong, Harold, at Sherry. Ella. God bless po. Jamel. Ayan. Happy birthday, Jamel. Jamel, belated. Happy birthday, Kuya Neil. Happy birthday. Thank you po. God bless Hi, po. Harold. Welcome to PCUMC. Harold, Jamen. Mabuti naman daw, Martyr. Sige po, maraming salamat po sa inyong